So hi guys! Welcome back again to my channel. It's me, Jonel Suma of course. So for today's vlog, another informative vlog na naman ang aking i-share sa inyo. And this time, it's all about GSIS Appear o yung Annual Pensioners Information Revalidations. Para ito sa mga nagpe-pension through GSIS. So kasi every year kasi, kumbaga annually, kailangan yung mag-report sa mismo GSIS para malaman nila na buhay pa yung pensioner. Kasi kapag deceased na yung pensioner at nagpe-pension pa, yung perang nakukuha ng deceased pensioner is kailangan yung ibalik. So, kailangan silang mag-report annually tuwing kanilang birth month or yung birthday mismo. Yung mother ko kasi is September siya. So, kumbaga pwede siyang mag-appear from September 1 up to September 30. Kasi kapag lumampas ng halimbawa, tapos na yung birthday niya, birth month niya at hindi siya nakapag-appear, ang possibility nun is yung pension nyo ng September ay hindi nyo makukuha unless nakapag-appear na kayo sa October. So, ang mangyayari nun, yung pension nyo ng September is maiipon at mapupunta ng October. Halimbawa naman, di pa kayo nakapag-appear ng October, so maiipon at maiipon lang yan, and so on and so forth. Yung appear naman kasi guys, madali na lang yun hindi na siya face-to-face. Meron tayong paraan na mas madali, yun yung sa GSIS Touch. Ang gagawin nyo lang is, mag-download na kayong GSIS Touch, and then yung meron option dun na appear. So, ang hinihingi lang naman is yung BP number at yung inyong name and birthday. Yun lang ang kailangan, and then yung selfie nyo. Katunayan na kayo nga yung may-ari or kayo nga yung nagpe-pension or yung may-ari ng pension. So ngayon guys, marami pa rin mga questions nung time na nag-vlog ako ng Appear. Bago ako mag-start sumagot ng mga question guys, no, disclaimer lang, I am not staff of GSIS. I am not connected with any GSIS branch, and this is not a paid advertisement. Kumbaga ano lang, sinishare ko lang yung idea ko since 2019 kasi ako na yung nag-aasikaso sa pension ng mama ko. Mula nung na-decease yung father ko, nalipat sa kanya kasi yung pension niya. So, since then, ako na lahat ng nag-aasikaso. And, kumbaga, may idea na ako sa mga process and procedure ng pag-appear through online. So, ayan na guys. So, maghanap muna tayo ng questions. Sabi ni Fulhensio 5947, ang tanong niya is, nahinto po ang pension ko, nag-appear na po ako October 9. Nag-confirm na din po ako. Sana po ibalik na po pension ko. Salamat po. So, ibig sabihin, meron siyang na-delay pension. So, hindi October yung birth month niya. Sa pagkakaintindi ko Ang sagot niyan is, mababalik yung pension nyo right after the next month nang nag-appear kayo. Ano kasi, every 8 kasi yung pension ng mga pensioner, ng mga GSIS. So, kapag lumampas na ng 8 at hindi pa kayo nakapag-appear, ang possibility nun, yun, maibabalik po ang pension nyo the next month na. Kasi nga, na-delay kayo ng appear nyo within your birthday or birth month. Kapag na-delayed kayo, isang buwan lang naman ang delayed ng pension, may babalik pa rin yon the next month, may ipon lang yon next month. Kumbaga mapapatong lang, madadagdagan lang. Sabi ni Riza Paredes, Sir, good PM. Ask ko lang kung bakit half lang sa pension ng husband ko ang matanggap ko buwan-buwan. Kapag yung tinatawag natin na surviving spouse, ibig sabihin, yung talagang pensioner is yung halimbawa, husband mo or wife mo, pero na-deceased na siya, ang mangyayari nun, yung pension niya is malilipat sa inyo. Pero, hindi buo, half lang yon. Yun yung pinaka, kasi, parang mandated na ng GSIS na kalahati lang ng pension ng mismong pensioner ang makukuha mo. Kasi nga, ikaw lang yung surviving spouse at hindi ka talaga pensioner, direktang pensioner ng GSIS. Galing kay Pasita Batigas 282. Ang tanong niya is, Hi sir, paano kung ang pensioner ay nasa abroad na nakatira? Lahat ng mga nasa abroad, pwede pa rin po kayong mag-appear through online. Pwede nyo pong i-download yung GSIS mobile touch app. Ito. Ganyan yung itsura niya, nakikita nyo sa screen, no? Kumbaga, yun yung pinaka-fastest and easiest way para makapag-update or makapag-appear kayo online. Download nyo lang po doon and then click appear option na nakikita nyo doon sa mismong app. May mga process na doon na kailangan nyo lang sundin at then, ganun lang, madali lang, wala pang 5 minutes, makapag-appear na kayo online. Pwede yun sa abroad at saka dito sa Pilipinas. Ito, sabi ni Pasita Batigas 282. Ano ang gagawin ko kasi ang birthday ko nung June 24 pero umalis ako ng June 9. Di ako nakapag-renew. Umalis siya somewhere, ewan ko saan ba, abroad or dito. Basta within the span of June, sabi nyo June. So, from June 1 to June 30, pwede kayong mag-update or pwede kayong mag-apply for appear as long as na birth month nyo pa.
No, within the span of 30 days, pwede kayong makapag-appear guys, hindi pa kayo madidelete. Tanong ni Jasper Brillo, 810. Salamat sa video, sir. Pag mismong sa branch po ng GSIS, mas madali po ba makapag-revalidate? Kasi pag online, hihintayin pa po yata ng weeks ang response ng GSIS. Kay Jasper, no, so if I were you, mas madali sa online. Kasi unang-una, hindi na hassle, no? Hindi ka napupunta sa inyong branch or any kiosk machine ng GSIS para lang makapag-validate or makapag-update ng inyong pension. So, mas advice ko sa inyo, mag-online na lang kasi sabi mo aabot ng weeks. That's not true. Kasi as per experience, never pa kaming na-delay. Kumbaga, hindi naman siya aabot ng at least parang 1 to 2 days lang, pinakamatagal na yun, 3 days, ganun. Dati pa yun nung panahon ng pandemic kasi nga, ang daming nag-online nun. Pero ngayon, mas may pinadali nga through GSIS Touch App, tsaka yung iba pang mga online process nila. Hindi siya aabot ng 3 days. Kumbaga, within 24 hours, makapag-validate ka na. Talaga, ang advice ko sa inyo na Monday to Wednesday, kung pwede kayo makapag-appear doon na kayo mag-appear para maipa-process nila within a day lang. To, sabi ni Abraham Barlis, YH8NX. Ang tanong niya is, pwede po bang mag-appear kahit saang branch ng GSIS? Yes po, as long as nadala nyo yung inyong e-card at inyong ID. Kasi sa kiosk, kailangan pa ng tab mark at yung ID o yung e-card nyo sa GSIS. Any branch guys, basta malapit sa inyo, kung gusto nyo mag-appear physical, kumbaga face-to-face na appear, sa kiosk lang, pwede na yun guys, kahit sa ang branch. Or kung tinatanong nyo, any branch ng GSIS na hindi kiosk, pwede po. Basta andun yung appearance nyo, yung ID nyo, at yung mga IDs and senior IDs and valid IDs. Basta importante guys yung appearance nyo, kahit sa ang branch. Next, hanap pa tayo. Ang tanong ni Ratsi-S5M, na-input ko na yung BP number at birthday. Pag-click ko ng confirm ay may nag-error na lumabas. No handling office found. Please contact the GSIS office nearest you. Ano ba pwede ko gawin pag may ganyan? Please reply. So, ayun po. Pag may mga certain questions po kayo regarding GSIS, you can contact them personally. Open naman sila 24/7, even weekend. Guys, so ito yung kanilang mga contact, bibigay ko na sa inyo sa lahat ng mga nagtatanong, no? Lahat ng mga inquiries nyo about GSIS, BP number, especially BP number, no? Sila po yung nakapagbigay sa inyo ng BP number. You can contact their hotline here. Open po sila 24/7. Nung hindi ko ba alam yung BP number ko, dito ako nagtanong sa kanila. So, sumagot naman sila as long as na yung magtatanong is yung mismong pensioner. Hindi pwede yung any representative kasi kailangan nila makausap yung mismong pensioner kasi siya mismong sasagot para kumbaga for authenticity ng mismong pensioner at magtatanong sila ng mga birth month mo, birthday mo, tapos address, mga ganun. To clarify lang, kung ba, para malaman lang na siya talaga yung pensioner. So siguro guys, yan na muna yung vlog ko about GSIS Appear. So every year naman nag-update ako eh. So if may mga questions pa kayo guys, you can comment down below at sasagutin natin yan sa abot ng aking makakaya. So yan na muna ang video ko for today. If nagustuhan nyo yung vlog ko, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So thank you very much guys for watching and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel.